Sarah G! So, ayan, sobrang excited na akong ma-review siya. Tapos na yung mga panloloko mo. Nahuli na kita. King ulam. Hotdog ang ulam for today. Sino po dyan? Mama chicken din. Mo talaga yan eh. Watching live stream of TNT with Sarah G. Sarah G! Hello! Wait lang. Mic test, mic test. Hello, hi mabuhay, mic test, mic test. Mic test, mic test. Sana meron ka ng sound. Mic test, mic test, mic test, mic test. Hello guys. Baba natin ang microphone. Masyadong mataas. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Hi guys. Ulit. Nakatapos ko lang mag-record for my Daily Yoki number 31, 32, 33, and 34. So, ayun. Medyo, madami tayong na-record. At tumating na rin sa wakas ang aking pinaka-antay na concealer. At siya, kuhain natin. Ayan. Ito. I-reviewin natin yan bukas. Grabe, 7 days bago dumating, no? Napakatagal. So, ayan, sobrang excited na akong ma-review siya bukas para may bago tayong vlog. And yun nga, nag-post din ako ng bagong vlog about Perry kasi nga, buntis din ang lola mo. So, dalawa silang buntis. So, gumawa ako ng reaction video about that. So, check it out on my YouTube or Facebook. So, yun lang ang mga updates for today. And yeah, see you guys again tomorrow. Bye! Longganisa for my breakfast. Yummy! Canton again for our merienda. Hala, laki ng pusa! Ito katakot! Hello guys, so ayan, kakataas ko lang magawa ng vlog. And mag-daily yoki na rin. Ang dami kong ginawa today. So, very productive ang aking araw. And, yeah, bukas ko siya ma-edit. Itong concealer ng Vice Cosmetics. So, baka bukas ko siya ma-edit and ma-upload na rin para meron agad tayong vlog, bagong vlog. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-review ng makeup kasi nga, diba, hindi naman ako nag-makeup masyado kasi I'm more on skincare. And, yeah. So, yeah, that's it for today. And, I will see you guys again tomorrow. Good night. Buko. This is new. Puto buko daw. Ano kayang lasa nito? Parang masarap. Ang sarap nitong Leo V. Fresh. Buko poto. Saan kaya na-order? Sarap. Fried chicken sa Ministam. Pastillas. Episode 19 na matatapos na kami. Hello guys. So, dahil matatapos na ang Mr. Queen pinapanood namin. Kasi parang tong K-drama na to talaga is about change ng isang tao. Kasi parang kahit gaano ka kasamang tao, meron kang chance magbago. Parang ganun kasi parang ganun yung nakuha ko sa K-drama na to. Kaya I agree naman din sa mga twist niya, sa mga happenings ng stories. Pero kayo ba, do you think if super sama ng tao na to the point na kinamumuhian na siya, is meron pa rin ba siyang karapatan magbago for good or wala na? Kasi parang pag matatanda, kahit bata pa lang, iniisip na nila na hindi na yung magbabago, malaki na yan, ganyan. Pero kayo ba sa tingin nyo, di ba kaya nga nakukulong at nakakalaya sila kasi para magbago ulit? Diba, sino ba naman tayo to judge
someone na wala na siyang karapatang magbago. So, para sa akin, oo, kahit gaano pa kasama yung tao na yan, kung gugustuhin niya talaga at nasa puso niya talaga na siya ay magbabago na at magiging mabuti na siya, I believe na he or she can change. Yun lang naman, and isip pa tayo kung ano pa yung mga pwedeng mga gantong ganap bukas. So, basta I'll see you guys tomorrow. Bye! Ningong. Hello. Gusto na dito kasi may electric fan. Naiinit na siya. What's this? Mami G? Caldereta. Caldereta. Yan. Magkaklase. Ice cream. Goya! Episode 12 na ng Mr. King. Tatayan mo. Hello, hi mabuhay. So ngayon, magkilala ba ako na ganito na nagbago na siya? Dati naman hindi siya ganun. Sabi-sabi, meron akong kakilala na ganito, napaka ano daw niya, stricto dati, napaka masungit, ganyan. Tapos biglang parang nagpalit ng katauhan, naging ano siya, super kwela, super funny, super friendly, as in nagbago talaga. Kasi hindi rin nila malaman kung bakit, basta biglang pagbabago yung nangyari sa katauhan niya. And ganyan, mas ano na siya, syempre approachable na siyang kausapin, and mas okay yung version niya ngayon. No? Parang version 2.0, di ba? Lahat naman siguro may gantong experience na pagbabago sa sarili, and I think okay lang yun. Hindi I think, I believe okay lang yun. Kasi sino ba naman tayo para hindi bigyan ng chance na magbago at maging mas mabuting human being kasi, di ba? Life is short, kaya gawin na natin ang lahat para wala tayong pagsisihan, and para hindi naman puro bad vibes ang mabigay natin sa madla. So, yan lang naman po for today. Isip pa ako kung meron pa. So, yeah, that's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Our ulam for today ay... Ay, talong. We also have fish. Yay! Budi ng Tayabas, Quezon. Last episode na! Hello, hi mabuhay. So, ito kasing pinapanood namin ng K-drama. Sobrang asawa niya, galit siya dito. So, kasi nga, iba yung ugali. To the point na gusto niya na siyang spoiler alert ha. Gusto niya na siyang palitan. Kaya, nagbago lang kasi yung iba ng tao yung kasama niya. Kaya nagbago rin yung feelings niya. Ang tanong lang kasi, paano pag bumalik na kasi parang 'di ba nagpalit ng katauhan. Paano pag bumalik na yung original? Anong gagawin nitong si boy? Kasi nga, iba naman yung kasama niya. Ibang tao naman yun. So, may ganun talaga na dahil sa love, dahil sa affection, nagawa niyang baguhin yung tingin niya sa kanya. And sa totoong buhay, I think it's really possible, and yung malakas yung naging impact ng pagbabago niya sa pagkatao niya, very possible din yun. And yun nga ang sa tingin ko ay ang nangyayari dito sa ending. Kaya kunwari sobrang sama mo, mag-asawa kayo, tapos parang pa-divorce na kayo. Parang pwede nyo pa siya i-fix kung meron kayong communication kung alin ba yung mali, alin ba yung gusto nyong baguhin. Pero kung parehas kayong, yun tawag sa ganun, hindi yung isip nyo is doon lang. Hindi kayo open-minded. Close-minded na kayo parehas, na wala na kayong area or space to accept yung opinion ng isa't isa at hindi, ayoko na.
Is hindi talaga siya magwo-workout. So, sana maayos pa kung meron kayong ganyan kasi wala namang perfect na tao eh. Kaya ang gagawin niyo na lang talaga is mag-adjust sa isa't isa at ano, 'pag as a partner, kasi nga mag-asawa kayo, as a partner, gawan niyo ng paraan na maging yung condition is nami-meet na ng hindi lang isang tao, parehas. Para mas mag-work yung inyong as mag-stay at maging mas maayos ang inyong samahan. Bakit naging ano na ako, advisor? Naging advisor na ako. So, yun lang naman po for today. And see you guys again tomorrow. Bye! Daling Joy. Bebe, baka hindi natin si Bebe ko ah. Anduin natin. Manonood kami at ito lang ang aming food. Sweet corn at caramel ng Cadbury. Hello, ay mabuhay. So, di ba meron kasing iba? Let's talk about Mr. Queen. Kinasal na sila, tapos biglang parang naiiba yung ugali ng taong yun. Kung sa totoong buhay siya. May mga ganun din kasi, di ba, na parang nung magjowa kayo, hindi naman ganito yung ugali niya, mabait, ganyan. Bigla nung kinasal na kayo, nagbago bigla, nag-transform talaga siya, ibang tao. So sa tingin niyo, yun ba talaga siya, itong present? Or iniiba niya lang talaga para maging ayaw na niya? Alam mo yun, parang siguro kasi gusto niya na makipaghiwalay, ganyan. Kaya sinasama niya na yung ugali niya. May mga ganun din eh, na eksena. May eksena din kasi yung ibang mga ganyan. Or ganyan na talaga siya, na hindi lang napakita sa'yo yung ugali niyang ito, na pinakita niya lang lagi yung good side. Kaya dapat, pag kayo, mag-aasawa kayo, makita niyo na yung ugali ng isa't isa. Hindi lang kung ano yung good side niya, lahat ng bad side. Maano mo na, ma-assess mo na. Para kapag nandun ka sa situation na nasa bad side siya or pinapakita niya yung bad side niya, alam mo na kung ano yung magiging reaction mo, alam mo na yung gagawin mo. So, ayun, talagang kailangan lang talaga ng matinding kilatis sa magiging partner at mga situation na talagang maano kayo, challenge yung inyong relation. Mga ganun. Kasi hindi naman pwede, dapat hindi laging masaya. Dapat may mga challenges, mga pagsubok sa inyong relationship. Para malaman nyo talaga kung pag naging ganito ba siya or pag wala pa siya sa mood, gusto ko pa rin ba siya, ano ko ba to, survive ko ba yung gantong ugali niya panghabang buhay. Kasi ako ikakasal na kayo. Panghabang buhay na siyang ganun. So, yun dapat yung tinitink niya yung pang future na carry ko ba to? Ma-handle ko ba tong taong to? Mga ganon. So, yun lang naman po for today. And maganda naman yung kakaiba rin to. Parang ano kasi sa gender swap yung team nung palabas. Kaya nakakatuwa siya. And ang galing din ng actress kasi dito. Dalang-dala niya yung drama. So, yun lang naman po for our final reaction on Mr. Queen's ending. See you guys again next time. See you guys again tomorrow. Bye. As kami, grocery. Tingi, matdo. Parang laki ng kapatid. Yeah. Nagbili si Princess ng cake at ang flavor ay tcharan! This is the ano nga to? Mousse cake! Ang huli kong tikim nito nung birthday ko nung 29. Nung birthday ko nung 3 years ago pa. Pero ang sarap to, super. Watching ang Kani Encounter while eating farmer episode!
Hi guys, today is May 16, 2021. And kalas ko lang gumawa ng Daily Yoki and ang kinanta ko today is uh, Sa Iyo by Sarah G. And sayo-sayo niya kantahin. Sobrang sayo-sayo kantahin. And Take a Bow by Rihanna. And ito, anthem ko to nung 2008 kasi itong mga panahong to is yung naloko kasi ako nung panahong yun eh. Sa nilalaro ko online. So, ano ko siya? Parang anthem ko kasi akmang-akma yung lyrics na go, ano? Go ahead and take a bow. Kasi parang alam ko na, tapos na yung mga panlaloko mo, nahuli na kita, parang ganun. So, very, very relatable. Very fun to sing this song. So, yeah, that was like past. So, hindi na siya naulit. So, syempre, I learned the lesson na. So, yun lang po for today and for this week. And kung ano pang mga mangyayari sa pinapanood naming bagong Uncanny Encounter kanina is grabe. Yung talagang parang yung connection ng dalawa nung lead na yung bata and yung lalaki na nawala ng memory is talagang very connected. So siguro connected talaga silang lahat. Kasi parang ganun eh, feeling ko connected silang lahat. Malalaman natin yan next week. Alam nyo ba kung anong oras na ako nagising kanina? It's about 3 p.m. Ay natulog ako ng mag 4 a.m. na. So, almost 12 hours akong tulog. Pero hindi yan straight. Nagising ako ng mga 12 and ng mga 1. Pero nagtanong lang ako kung anong ulam. And then nakatulog na ulit ako kasi nanaginip ako ng ewan. Yung panaginip ko tuloy-tuloy lang basta, ewan ko, nakakainis. So, yun. So, that's all for today. And I will see you guys again tomorrow is the Miss Universe 2020. So, good luck, Rabia. I hope you win. Kahit hindi ka man masungkit yung crown, alam naman namin na talagang binigay mong iyong best to, sa labang ito. So, win or lose, ikaw pa rin ang Miss Universe 2020 ng aming puso. So, yeah, that's all. I'm gonna see you guys again tomorrow. Good night! Grabe! Susunduin na si Digo. Grabe yung isang kalaban. Kita niya naiiwan.